Hello at ayan na nga 'no, good afternoon sa ating lahat at week 4 na 'no ng Itulay. Ayan, so nasa kalahati na po tayo ng ating fourth quarter. Ayan, so medyo si Tutor Erwin ay busy ngayon ano. So baka ako lang ang makasama niyo sa araw na ito, but then sabi niya kung makakahabol siya, hahabol siya 'no. So, pusuan muna natin ang ating stream. Ayan. So, na-miss nyo ba ako? Na-miss ko kayong lahat. Okay. Though, 1 week lang naman tayong hindi nagkita. Ayan. Salamat sa nagpupuso sa ating stream. At syempre, ang una nating isa-shoutout ay yung ating unang okay, yung syempre yung unang nag-comment sa ating stream, no, hindi pa kami naka-live, naka-comment na po yan, yon. So, si Enric Manuel T. Dalupan, ayan, so, last week siya rin ang unang commenter natin, no? Yan. So, hello, hello, hello. Nakikita ko na rin ang mga estudyante ko from Eusebio High School. Hello sa mga estudyante ko from Eusebio High School, sa mga teachers na nanonood from Eusebio High School. Ayan. So, syempre, kung saan ang galing ang aming program head, shoutout po sa mga taga San Lorenzo Ruiz Senior High School. Ayan. From SDO Pasig. Okay, as well as from Bating Senior High School kung saan nanggaling ang ating tutor Erwin. At nakikita ko syempre ang ating suki, no? Suki ng ating basic calculus, ano, tuwing Friday, ang ating Jones Rural. Yan, Jones Rural. And from SDO Isabela. Yan. So, syempre, ang ating galing from San Mariano National High School. Ayan. So, pinapa-shoutout nila si Ma'am Alona Agkawili. Ayan. So, medyo mahina ang kalaban natin. Ano? Yan. So, comment lang kayo, pati ang pangalan ng inyong school. So, para mamaya, no, ma-comment natin yan. Ayan. So, syempre, shoutout din sa teacher ng ating mga taga-senior, San Lorenzo Senior High School, si Ma'am Princess Binarao. Salamat po sa pagtitiwala nyo dito sa aming basic calculus itulay, no, na yan, pagkatiwala ang inyong mga estudyante dito. Ayan. So, si Ma'am Clariza din daw po, shout out. Yan. So, comment lang kayo dyan, ano? So, kapag naabdaan ng ating paningin, so, syempre, babatiin natin yan. Okay? Yan. So, sabi nga ni Hannah Del Rosario, no, from Jones Rural, no, hashtag sulong edukalidad. So, yun, syempre, yung main goal ng ating DepEd Itulay. Wag nang kakalimutan yan. So, shout out daw kay Ma'am Clariza Jane Metro. Ayan. So, salamat po, ma'am. Ayan, sa pagtitiwala dito sa amin sa DepEd Itulay. Ayan. So, sa tingin ko marami na pumupuso ng ating stream. Handang-handa na po ang ating mga estudyante. Okay, na makinig sa araw na ito. So, tingnan natin, no, ano kaya magiging topic natin dito for today's video daw, for today's video. Ayan. So, pag nagkakalimutan, no, every Friday, basic calculus, 4:40 to 5:20, makakasama nyo kami, syempre, with my partner, Tutor Erwin. Ayan, ang napakasipag na si Tutor Erwin. Ayan, so, sa mga ganyang bagay, syempre, naiintindihan natin yan. So, ang ating topic for this week is application of anti-differentiation. Ayan. So, dadaanan natin, ano nga ba mga applications, no, ng anti-differentiation natin? Okay. So, before that, okay, so we need to see what are our expectations, okay, for today's lesson. Okay, so at the end of the learning episode, you are expected to first solve separable differential equations using anti-differentiation. Then number two, solve situational problems involving exponential growth and decay. Yan. So bago yan, syempre i-recap muna natin, no? So pwede sabay-sabay na natin, no? 1, 2, 3, 4, 5, and then tingnan natin kung ano yung mga letters na sagot nyo, no? So open ko na siya, sabay-sabay na. So para malaman nyo kung ano yung sagot, no, for this
activity. So, ito yung naiwan nating activity last week. Okay? Pakibigay ang inyong sagot. Tingnan natin kung natatandaan pa, no? Kung ano-ano yung mga, tawag dito, kung ano-ano yung mga, um, tawag dito, yung sagot. Okay, ayan. So, syempre, ika-comment natin, no? Lagyan nyo number 1, anong letter, no? Number 2, letter. Yan. So, paki-highlight. Ang sagot ni Akisha ay number 1E, 2D, 3C, 4B, 5A. Oh, parang ginanon lang, ano? Ayan. So, tingnan natin, no? Okay. Mm-hmm. Ayan. So, ganun din ang sagot ni Kyla. So, si Kyla, ang ating second commenter sa ating um, sa ating activity. Okay, yan. So, okay, so answer reveal na natin, no? So, for number 1, okay, so ano siya, no? Square root of a squared minus x squared. Square root of a squared minus x squared. So, dapat ito ay naka-sign, no? So, but then, the value of our a is 1. So, therefore, the answer is letter E. Ayan. Number 1 is E. So, pasensya na, hindi natin nailagay yung sagot nila. Number 2. Okay, so ang number 2 natin naman ay okay, tangent naman ito. So, since A natin ay 1, okay, so ang A natin ay 1, so ang tangent natin for this ay letter D naman. Okay, D. Okay, so sa number 3, okay, ang form na to, may x sa labas, and then square root of x squared minus a squared. So this one is a secant, okay, or the arc secant form natin pagdating sa antiderivative, no? So the answer is letter C. Yan. So dito naman sa number 4, okay, so arc, ano naman to? Number 4 is arc sine. Okay, arc sine, but then the value of A is 5 since A squared is 25. So, yan. Then, yun, no? So, pag ganun nga, no? So, the answer is E, okay, D, C, B, A. Ayan. So, pusuan nyo kung nakikita nyo yung mga commenter dyan ay nakakatama ng sagot, no? I-heart nyo naman yung kanilang mga sagot. Or pusuan nyo yung sarili nyo, no? Na tama ang inyong sagot para nakikita natin sa ating mga comment box, no? Na nakuha nyo yung tamang sagot. So, kung walang nag-heart yan, pusuan nyo yung sarili nyo. Ibig sabihin, nakuha nyo yung lahat ng tamang sagot. Ayan, di ba? Yan. So, si Kyla, nakakuha siya ng tamang sagot. So, ganun din si Akisha, yung unang comment kanina natin, no? Yung first comment natin kanina. Tama yon. So, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ayan. At pusuan nyo ang inyong mga sarili. Ayan. Dahil nakuha nyo yung lesson natin last week. Ayan. So, sa tingin ko, no, ready na po bang mag-move on ang lahat? Ayan. Pusuan ng iba't ibang kulay ang ating comment box kung ready na pong mag-move on. Ayan. So, tingnan natin. Ayan. So, si Cherry Bell, handa nang mag-move on. Si Gian, ayan. Sana all ready nang mag-move on. Ayan. So, tingnan natin. So, ang ating i-discuss, okay? So, sa araw na ito ay application of anti-differentiation to differential equations. Ayan. Okay, so differential equation or DE na tinatawag nila no sa mga books no is an equation that involves x, y and the derivatives of y. The following are example of differential equation. So yan, first our first example, second example, then third example. Yan. So the order of differential equation pertains to the highest order of the derivative that appears in the differential equation. So yung unang example natin, okay, ito yung tinatawag natin ng mga first order. Okay, first order differential equation, no? So kasi isang beses lang siyang
kinuhanan ng derivative. Okay? While, okay, yung last example natin, nasa second order na siya. Bakit? Kasi yung symbol na double prime, okay, so ibig sabihin nun, okay, dalawang beses na siyang kinuhanan ng derivative. Okay, yan po. Yan. So, y double prime. Pag y prime lang, okay, first order, pero y double prime na tayo. So, nasa second order na siya. Yan. So, review pa lang to ha sa ating sa differential equation na differential calculus natin. A solution to a differential equation is a function y is equal to f of x or a relation f of xy is equal to 0 that satisfies the equation. Okay? So, syempre, kapag sinabing solution, okay, dapat ang ating ordered pair na xy ay laging nagsasatisfy doon sa given na equation natin. Okay? Yan. So, our first example. Yan. So, ito yung first example natin. No? So, ang first example natin kanina ay dy dx is equal to 2x plus 5. Okay? Yan. So, ngayon hahanapan natin ano ba yung mga solution dito sa dy over dx is equal to 2x plus 5. So, syempre, lahat, okay, ng function na kapag kinuhanan mo ng derivative or na kinuha naman ng derivative, ang sagot ay 2x plus 5. Okay, kaya nakalagay dito, ang y is equal to x squared plus 5x plus 1 is a solution to dy over dx equals 2x plus 5. Yan. Kasi, etong function na to, kapag kinuha na natin siya ng derivative, okay, remember, okay, since ito kapag kinuha natin ng derivative, no? Okay, ang magiging sagot ay 2x plus 5. Kaya nasasabi natin yan na siya ay solution. Ayan. So, okay. So, next. The relation x squared plus y squared is equal to 1 is a solution. So, ano naman yung second example natin kanina? dy over dx is equal to negative x over y. So, kung babalikan natin yung implicit differentiation natin, okay, kapag kinuha natin, okay, yung first order ng ating x squared plus y squared is equal to 1. Ano magiging sagot? Okay, what is the derivative of x squared? 2x. Derivative of y squared? 2y. Then remember, kinakabitan natin siya ng y prime or dy dx. Okay, since we are getting derivative of y squared. And derivative of 1 is equal to 0. Okay, then solving for dy over dx, ang magiging sagot natin dyan ay negative x over y. So therefore, yung x squared plus y squared is equal to 1 ay solution doon sa ating example number 2. Okay? Yan. So sa tingin ko, sa third example, malilinawan na sila, no? Ayan. So ano naman kaya yung magiging solution or ano yung pwedeng maging solution, okay, ng y double prime plus y is equal to 0. Okay, yan. So, since, okay, y prime, okay, so sabi dito, no, yung y is equal to sine x, okay, yan, solves the differential equation y double prime plus y is equal to 0. Ano yung unang iisipin natin? Ano yung unang iisipin natin? So, since equal to 0 siya, dapat additive inverse sila to each other. 'Di ba? So kapag inad mo sila, yung isa positive, yung isa negative, no? So that's why ang naging function na napili dito ay y is equal to sine x. Okay? Yan. So ang ating function ay y is equal to sine x. Bakit? Kasi titingnan natin kung ano yung magiging kinalabasan kapag y double prime or yung second order ng ating y is equal to sine x, no? So, kung kukunin natin yung first order or yung first derivative ng sine x, that is cosine x. Okay? Tatandaan po ba? Yan. So, kailangan nare-recall, no, yung ating trigonometric function. While, okay, if we're going to get the second derivative, okay, ng ating
okay, or second derivative ng y is equal to sine x, so kukunin na natin yung derivative na ng cosine x. And then what is the derivative of cosine x? Negative sine x. Okay, yan. So kaya, ano sabi dito? Yan, ang y double prime ay negative sine x. Ang ating y or yung function itself is sine x. That's why kapag inad silang dalawa, equal to 0. So, ibig sabihin, if y is equal to sine x, that satisfy the third example. Okay, yan po. No? Next, solving a differential equation means finding all possible solution to the DE or differential equation. Okay, yan. So, ibig sabihin, hindi lang pala isa, no? Okay, ang pwedeng maging solution natin. Okay, so, lahat ng magsasatisfy doon sa given equation natin. So, pwede siyang maging solution. Okay? If f of x and g of y are function in terms of x and y respectively, then g of y dy over dx is equal to f of x. Ayan. So, katulad nga kanina no, ng ginawa natin. No? Then, first order differential equation that can be solved using technique called separation of variables. Okay, yan. So, kung natatandaan nyo no, sa ating implicit differentiation, i-recall lang natin ng konti yung ginagawa natin when we are solving implicit differentiation. So, para mas madali yan yon, no? So, pupunta tayo sa separable differential equation. So usually, the general solution of a separable differential equation requires putting all the terms involving the variable y on the left side and those involving the variable x on the right side. Then the equation is integrated both sides. Okay? So parang ang magiging palatandaan mo lang dyan, okay, kung lahat ito ay y, nandito yung dy. Kung nandito sa kanan lahat ng x, so nandito din yung dx, no? Ayan. So, mamaya makikita nyo para mas malinaw. Okay, kung paano siya ginagawa. Okay, yan. Find the general solution. dy over dt is equal to 1/4 y. So, pagsasamahin natin yung magkakaparehong variable, no? So, si y, itatabi natin kay dy, okay, yung dt sa kabilang side naman siya. Okay, yan. So, nakita nyo ba? Okay, yung y, inilipat na natin siya. Paano natin siya inilipat? Nag-multiply tayo both sides ng 1 over y. Okay? Yan. So, nag-multiply tayo ng 1 over y. Kaya nagkaroon tayo ng over y dito. Okay? And then yung dt, nag-multiply naman tayo ng dt on both sides. Kaya nagkaroon tayo ng dt dito. Yan. So, magkasama na yung may y, magkasama na rin yung dt dito sa kabila, no? Kasi dalawang variable yan. Nag-i-involve yan ng dalawang variable, yung y at saka yung t. So, lahat ng y nandito, lahat ng t, lahat ng may t dito. Yan. So, anong gagawin? So, integrate na natin both sides. Yon. So, what is the integral of dy over y? Remember? Okay, or recall natin, that is ln of y. Okay? Ano naman ang integral ng 1/4 dt? So, syempre, 1/4 t. Okay? Yan. So, nakikita nyo na ba? Ano ang integral nitong left side? ln of y. Ano ang integral ng right side? 1/4 t. Okay? So, since general yan, diba? So, dapat may plus c. Okay? Yan. Anong gagawin natin? So, syempre, solve natin yung y. Okay, paano natin mas-solve yung y? I-recall naman natin yung property ng ating logarithm, no? So, yan. So, anong ginawa? Nag-base tayo ng e. Okay? So, ang ginawa dito, maglalagay ako ng base e dito. So, magiging e, ln of y, and then e raised to 1/4 t plus c. Okay? So, syempre, kapag may base ka na e dito, and then ln, so by the property ng logarithm,
mawawala yung e raised to ln, di ba? So, y na lang or absolute value of y na lang matitira dyan. Okay? Yan. So, dito, okay, ayan, nakita nyo na yung e, di ba? So, e raised to 1/4 t plus c. Ayan, so parami ng parami ang ating estudyante. Okay, yan. So, tingnan natin, baka meron tayong galing sa mga school na hindi ko pa nababanggit dyan. Ayan. So, are you still with me? Yan. So, na-solve na ba natin yung y? Hindi pa. So, simplify pa natin. Simplify pa natin ng konti, no? So, absolute value of y, ayan. So, ano yan? Property of exponent. So, paghiwalay natin, so that is e raised to c and e raised to 1/4 t. Okay, yan. So, dapat sabi dito, therefore, y is equal to plus minus a. Malaking a. Ano yung nagkakatawan sa malaking letter na a na yan? That is e raised to c. Okay? Any positive constant. Okay? Yan. So, any positive constant yan. Then, therefore, along with the solution y is equal to 0, okay, that we have found from the start, the solution to the given differential equation is equal to y is equal to capital A e raised to 140, where a is any real number. Okay, kasi ang hinahanap natin ay general solution. Okay? Yan. So, general solution. So, sa tingin ko, okay? So, mamaya, no, kapag halimbawa, mamaya, yung ano naman, mamaya makikita natin pwedeng mapalitan niyang si letter A. Ano? Yan. Next. Okay. Kasi since general solution pa ang hinahanap natin. Okay. So, same rule pa din. Apply. Okay. So, example number 2, still with me. Patingin nga muna ng mga inyong mga papuso dyan. Okay. Kung nandito pa ang diwa nyo sa akin, patingin nga. Okay, ng mga papuso dyan. Ayan. So, kung naiintindihan ang example number 1, okay, pusuan ang ating comment box. Okay, ayan, mag-heart react tayo dyan. Okay, kung hindi naman natin na-gets masyado ang ating tawag dito, example number 1, check ako malilinawan ang given itong example number 2, no, kung paano natin isosolve, okay, yung separable na tinatawag natin, no, yan. So, ayan. So, sa tingin ko, nandito pa naman sila sa atin. Okay? Ayan. Nandito pa ang kanilang diwa since nagko-comment pa sila, no? Yan. So, ang ating general solution naman, ang hinahanap natin for dy over dx is equal to 4x y squared. Okay? Yan. Ano yung unang rule natin? Yung may y, pagsamahin. Yung may x, pagsamahin. Okay, so dito, unang nilipat yung may y. So, nag-divide tayo both sides ng y squared or we multiply both sides by y squared. Okay? So, kailangan matanggal yung dx dito. Paano matatanggal? Mag-multiply naman tayo ng dx or kunin natin yung dx on both sides, no? Yan. So, nandun na yung dx natin. Okay, yan. So, 4x dx na yung nasa right na. So, magkasama na yung may y, magkasama na yung may x. Okay, so ngayon, anong susunod na gagawin? Integrate na natin both sides ng equation. Ayan. O, di ba? Madali lang. O, kala nyo kasi pag naririnig nyo yung differential equation, nako, wait lang. Wait lang po at ako'y malulobat. Wait lang po. Sorry. Okay.
Okay? Ayan. So, kunin na natin yung, ayan, integral ng both sides natin. Ayan. Okay. So, ano na susunod? Okay, so kunin na natin yung integral ng 1 over y squared dy and then the integral of 4x dx. Ayan, no? So, bakit kanina yung yung 1 over y, no? Yung 1 over y, that is ln of y. So, in this case naman, 1 over y squared. So, pwede na yung negative exponent. Gawin natin negative exponent. Diba? So, this case, so we have negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1. Diba? So, that gives us negative 1 over y is equal to, okay, 4 times x 1 plus 1 over 1 plus 1. So that gives us 2x squared plus solving for y. Okay, so that is y is equal to negative 1 over 2x squared plus c. Okay? Yan. So, medyo malinaw na no sa example number 2. At syempre, pag nagbigay pa tayo ng example number 3, no, yan, maning-mani na sa inyo yan. Okay, oh, yan. So kung napapansin nyo, no, kasama ng dy yung x, pero kasama ng y naman yung dx. So, ganun ulit ang gagawin natin. No? Paghiwalayin natin sila. So, tinranspose ko lang to, no, yung y dx on the other side. Okay, so kailangan itong y, mapupunta siya dito. Yung may x, mapupunta siya dito. Yan. Okay ba? So, nag-divide ako both sides ng 1 over y. Okay, and then nag-multiply ako both sides ng 1 over y. Okay, para mapunta yung 1 over y doon sa dy. And then, I divide both sides by 1 plus x, no, para makasama ni dx yung 1 plus x doon sa right side ng ating equation. Okay? Next. Ano susunod? Yan, so kunin na natin yung integral, no? So, again, 1 over y, what's the integral of 1 over y dy? ln of y, diba? And then, how about this one? So, the integral of 1 over x plus 1 is ln of 1 plus x plus c. Okay? Ayan. So, paano natin i-eliminate yung ln dito, no? Kumuha tayo ng base ng e. Okay, so para dun sa property ng logarithm natin, no, mag-base tayo ng e, yon. So, nag-base tayo ng e dito, matitira yung y. Pero pag nag-base tayo ng e dito, hindi mo makakancel yan. Bakit? Kasi meron tayong plus c doon, no? 'Di ba? So, hindi mo yan makakancel yung ln dahil may kasama siyang plus c. So, therefore, ang general solution natin for this is y is equal to e raised to ln of 1 plus x or absolute value of 1 plus x plus c. Ayan. So, tingnan ko nga kung nandito pa, no, i-comment ang antiderivatives kung nandiyan pa kayo. Sige nga, tingnan natin. Paki-comment sa ating comment box, anti-derivative. Kung nandiyan pa kayo. Ayan. So, sa mga trip, ang gustong trip na i-comment, integral. O, yan. Kung gusto nyo integral, yan. Para makita ko lang kung nakikinig pa kayo o kung nasa akin pa kayo, no? Ayan. So, si Cherry Bell ang unang-unang nag-comment, anti-derivatives. Ayan. So, yan, ang bilis ng kanyang no. Ayan, so sunod-sunod na. Mukhang ako yung delay ang aking delay ang aking internet. Ayan. So, sana all naka-fiber. Sabi nga nila. Ayan. So, ayan, marami pang nakikinig sa akin. At, okay, nako-comment pa nila yung sinasabi ko. Ayan. So, meron tayong tinatawag na particular solution. Okay. So, kanina kinukuha natin ay general solution, no? So, meron din tayong tinatawag na particular solution. So, ano naman kaya itsura kapag may no, may particular solution? So, meron siyang value na particular value na y at saka x. So, ganito ang itsura doon pag sinabing particular solution, no?
when y is 100 and t is equal to 0. Okay? So, yan din yon yung example 1, 2, 3 natin kanina. So, yan din yon. But then, okay, meron na siyang conditions, no? Okay, that's why tinawag siya na particular solution. May mga conditions na siya. Ano mga condition? When y is equal to 100 and t is equal to 0. Okay, yung letter B naman, when x is equal to 1 and y is equal to 1. When x is equal to 0 and y is equal to negative 1. So, in this case naman, okay, meron lang siyang mga nadagdag na conditions. Okay? So, papahapyawan lang natin, no? So, ano yung na-solve natin kanina? Okay, y is equal to capital letter A. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, pwedeng magbago, okay, yung value ng capital letter A depende sa condition. Okay, in this condition naman, 100 is and t equals 0. So ngayon, i-substitute lang natin siya. Okay? So substitute lang natin. Okay? Ano mangyayari? Y is 100. T is 0. So ano mangyayari? Yung e raised to 0 ay magiging 1. Diba? So any number raised to 0 is equal to 1 except 0. Okay? Yan. So, ano mangyayari dyan? So, therefore, A is equal to 100. Ngayon, pwede na nating ipalit yung 100 sa A. Okay, yan. So, ito naman yung tinatawag natin na particular solution. Under conditions, y is equal to 100 and t is equal to 0. Okay? So, tingnan naman natin yung letter B. Okay, ano yung pagkakasolve natin sa letter B kanina? Ang general niya ay y is equal to negative 1 over 2x squared plus c. Okay? So, hanapin natin ano yung c dito kasi yung c, okay, yan yung general, no? Yung arbitrary constant natin na tinatawag sa integral, no? So, ano kaya yung c? Yun yung isosolve natin. Using this condition, x equals 1 and y is equal to 1. So, we get, okay, so substitute lang natin yung condition natin. Then, masosolve natin na c is equal to negative 3. Okay, yan. So, pwede na natin ngayon ipalit yung negative 3 doon sa c. Therefore, ang particular solution or yung function na hinahanap natin under this condition ay y is equal to negative 1 over 2x squared plus c. Ayan. And then, for last example naman natin, okay, ayan, no? So, ano yun na general solution natin kanina? Y is equal to ln e raised to ln of absolute value 1 plus x plus c. So, ganun din, no? Hahanapin natin yung c. Okay, using these conditions, no? So, anong condition natin? X is equal to 0 and y is equal to 1. So, papalitan lang natin ng y is equal to 1 and x is equal to 0. Then, solve for c. Ayan. So, anong nangyari? So, magiging ln of 1. Okay? ln of 1 na lang siya. Ano yung ln of 1? That is 0. 'Di ba? Kaya nagkaroon ng e raised to 0 plus c. Okay? Ano yung e raised to 0? Ngayon, meron tayong 1 is equal to e raised to 0 plus c. Okay? Yan. Hence, okay. 0 plus c is equal to c. Yan, para makita niya lang, no? Ayan. So, paano natin masosolve yung c dito? So, baliktad naman. Para matanggal yung e, mag-ln naman tayo both sides or get the natural logarithm of both sides ng equation. No? So, kinuha natin yung ln ng 1 at saka yung ln ng e raised to c. Okay? So, pag kinuha na natin yung ln ng e raised to c, okay, we all know that this will be c alone na lang. Okay? Property of logarithm. Yan. ln of 1 is 0. ln of e raised to c is c. So, therefore, c is equal to 0. So, ipalit na natin ngayon sa plus c dito. So, therefore, our particular solution is y is equal to
e raised to ln of the absolute value 1 plus x. Yan. So, medyo malayo-layo na yung okay, ang ating narating. O, okay pa ba kayo dyan? Okay. So, ano masasabi nyo sa ating topic for today's video? Hindi, for today's video. Ayan. So, dito naman, application of differential equation in solving exponential growth and decay problem. So, dito naman parang nag-review lang tayo no, nung general mathematics natin. Okay? Yan. So, kapag sinabi mong exponential growth, syempre yung mga nagmumultiply, yung nadadagdagan. So, pag sinabi mo ng decay problems, kumukonti. No? Yung ang example ng exponential growth ay yung mga population, human population, dumadami yan. Okay? So, pag sinabi mo namang decay, that is a half-life, no? So, kung na-discuss na natin yan sa general mathematics, no? Yung half-life is one of the no, example of exponential decay problems. Yan. So, kung makikita nyo, no, napakadaming applications ng differential equations, integral equations, so sa paligid, hindi lang tayo aware na doon pala siya ginagamit, no? Yan. So, simulan natin sa ating problem. Ayan. So, meron tayong certain population. Sabi dito, let y is equal to f of t, okay, be the size of certain population at time t. So mamaya baka ihapiyawan na lang natin yung mga example, no? Kasi 4 minutes na lang pala tayo. Ayan. Ayan. The and that rates be the positive constant b and d. Okay, the rate of change dy over dt in the population y with respect to the time t is given by dy over dt is equal to ky, where k is equal to b minus d. Yan. So, sinasabi lang naman dito na kung mas malaki si b kay d, ibig sabihin, lumalaki siya. Growth yon, no? Pero kapag si b ay lumiit, okay, no? Or nabawasan, okay, so ibig sabihin, decay yon. Okay, ganun lang naman siya kasimple. Okay. Yan. So, dy over dt is equal to ky. So, dito, diderive lang natin yung ginagamit natin na formula, okay, sa ating exponential growth and decay. No? So, using integration or antiderivative. So, now I have here our general equation, okay, or general solution. So y sub t is equal to y sub 0 e raised to kt. Okay, yan. So dyan yung makikita, no? Yung katulad din ng ginawa natin. Okay, we now have the exponential growth law and decay law. Okay, meron tayong dy over dt is equal to ky, which can be solved using the general function. Yun na nga, yung kung ano na-derive natin na y sub t is equal to y sub 0 e raised to kt. Okay? Ayan. So, ito yung example number 1 natin.